Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin. Ito pong nasa ating screen. Kilala nyo ba yan mga kababayan? Ito pong nasa screen ay isa pong DD shit mga kababayan. Ito po ay talagang panatiko ni Duterte. At siya po ay isang convenor ng hakbang ng maisog. Kamusta na ba maisog, no? Hindi ko na nakikita yung maisog. Wala na bang budget? Parang simula nung nakulong si Kibuloy, wala na eh. Yung maisog, naging mahina na eh, ha? Sabi kasi nila, ang maisog daw, matapang, mga kababayan. Wala na ngayon, mahina na. Yung maingay dati na maisog na punong-puno ng mga KOJC members, bigla pong naglaho parang bula. Ha? At hindi na pong maisog, mahina na. Ano ba yung mahina sa sa Bisaya? Hindi ko kasi alam eh. So, wala na pong hakbang ng maisog na tayo'y naririnig mga kababayan. Dati talagang aktibo sila eh. Diba? Dito nila dinadaan yung kanilang mga paninira sa gobyerno. Diba? Dito nagsimula yung si Presidente Marcos ay bangag, adik ang presidente. Diyan po nagsimula sa hakbang ng maisog. Kaso ang problema, pag sa iba pong lugar sila nagsasagawa ng hakbang ng maisog, wala pong pumupunta. Kahit may bayad po na 150, wala po mga kababayan eh. Wala na po. At kadalasang dahilan nila, hinaharang daw sila ng mayor, ng gobernador. Pero ang totoo niyan mga kababayan, wala talaga silang suporta. Walang sumusuporta dito po sa hakbang ng maisog. Pero lang sa Davao, doon sa lugar nila Duterte, syempre maraming pupunta ron. Pero sa ibang lugar, wala po. At karamihan po dyan, ay ang mga miyembro ng KOJC. Kaya nung nakulong si Kibuloy, wala na. Oh, syempre wala na rin budget, di ba? Wala nang budget. Sino pa ang mag-finance sa kanila? Nakakulong na nga si Kibuloy. At ang problema pa sa maisog, kinakalaban pa to ni Banatbay, mga kababayan. Kasi iba raw ang sinisigaw ng maisog, iba rin ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya itong maisog mga kababayan, umusog na. Wala na mga kababayan. So itong hakbang ng maisog Cebu leader, ang pangalan po nito, Jun Abines. Ay po, mga kababayan, nagpakalat po ng fake news. Ito mga kababayan. Ayan, ipinakalat ng fake news, oh. Ito, ayan, oh. Jun Abines. Nag-post po siya, sabi niya, isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kaya sakit niya? Mukhang malala. Padalan kaya siya ng bulaklak ng Malacanang? Teka. Ayan. Padalan kaya siya ng bulaklak ng Malacanang o baka kay OJC pa mauna mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak? Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa. Di ba, General Torre? Ayan yung yung post nung Jun Abines. Alam nyo mga kababayan, sabi ni General Torre, ito po ay fake news. Kaya naman ito ay kinasuhan niya. Kinasuhan niya ito kasama kinasuhan niya rin si sino ba yung abnormal? Yung ampaw na si Clemente Dado. O ito naman si Clemente Dado, nagpunta sa opisina ni General Torre para mag-submit ng kanyang mag-submit ng kanyang counter affidavit. At pag-submit niya ng counter affidavit niya, parang maamong tupa mga kababayan. Sabi nga ni General Torre, nagbait-baitan itong kupal na si Clemente Dado. At ito nakasuhan din. At matindi ngayon mga kababayan, itong si Jun Abines. Ito, ayan po mga kababayan, ay inisyuhan po ng warrant of arrest. Mga kababayan, so yan po yung balita ngayon na-issuean po itong pro-Duterte vlogger. Hindi naman vlogger to eh. Ayun kasi minsan ang sinasabi nila, itong si Jun Abines, nagpo-post lang sa kanyang Facebook. So hindi naman ito vlogger kasi ang vlogger, kaya nga vlogger eh. Video. Merong video na nagbibideo siya, nagva-vlog. So, ewan ko ba't tinawag lahat na ng vlogger na dadamay eh. So hindi naman ito vlogger actually. Pero ayan, tawag nila Duterte, pro-Duterte vlogger daw.
at lead convener ng Maisog Rally sa Cebu. Sinilbihan po ng warrant of arrest sa bahay matapos ipagkalat na hospital si CIDG Chief Nicolas Torre III. Ayan mga kababayan. Ayan. Ngayon, iyak ka ngayon. Ang hilig nyo kasi, eto mga DD shit kasi, ang hiling magpakalat ng fake news mga kababayan. Hindi ba kinukumpirma o talaga sinasadya nila para matawalag yung kanilang mga kasamahan? Ganun ginagawa nila minsan. Kahit fake news, sige, post kayo ng post ng fake news. Para lang matuwa ba, may pag-usapan yung mga DD shit. Mga DD shit naman, yung mga kampo ng kampo nila, yung mga tatanga-tanga rin na nauuto, tuwan-tuwa sila kapag may ganyang balita. Pero hindi nila alam, niloloko na sila mismo ng mga kasamahan nila. O kakagaya niya mga kababayan, biruin niya fake news. O ngayon, di kinasuhan ni General Torre. Ayan, nasilbihan na ng warrant of arrest. Iiyak ka ngayong kupal ka. Ayan nag-post pa siya. PNP are now seizing my home and my phone. Hindi seizing. Eto na naman, nagpapakalat na naman siya ng fake news. Fake news after fake news after fake news. Hinuhuli ka. Inisyon ka ng warrant of arrest dahil sa pagpapakalat mo ng fake news at sinisiraan mo si General Torre. Ayan. Ngayon, panay ka reklamo. Medyo may paawa effect ka pa na sinasabi mo, kinukuha yung bahay. Anong gagawin ni General Torre sa bahay mo? Pinasok lang yung bahay mo kasi ikaw ay sinilbihan ng warrant of arrest. Pati yung phone. Siyempre, automatic yan. Yung telepono, alam ko kapag nasilbihan ka ng warrant of arrest, isusurrender mo. Pero hindi yan, ibabalik naman sa'yo yan eh. Diba, lahat ng mga nakakabit sa'yo, ikakabit sa'yo, sa'yo yan. Ibabalik din. Kasi, alam niyo kaya ganyan, kasi pagpasok mo ng kulungan, baka hablutin niya ng mga mga nado sa kulungan. Protection mo yan. At hindi talaga pwede sa loob ng kulungan yung mga cellphone, yung mga gadgets na yan. Kaya kinuha. Pero tingnan nyo, fake news na nga yung dahilan ng pagkakahuli sa loob, fake news pa rin yung sinasabi mo. Kaya nako, Mr. Abines, magbagong buhay ka na. Wag yung puro fake news. So yan mga kababayan yung update natin. Dito kay Jun Abines na pro Duterte. Talaga naman 'tong mga pro Duterte na 'to. Lahat na lang pinapakalat nyo fake news. Si Jay Sonsa nag-post din dito eh. Alam ko nag-post din si Jay Sonsa. Dapat si Jay Sonsa madamay din mga kababayan eh. Alam ko nag-post din siya ng tungkol kay Torre, na hospital si Torre. Ewan ko kung damay si Jay Sonsa dito sa kasong ito. Okay, so ito mga kababayan yung Jun Abines. Ito parinig ko lang sa inyo ilang mga sinasabi niya guys Sir Jun, kini nga Cebu People's Indignation Rally. Ang atong gitanaw ani nga ang kinabag-an nga mga Cebuano makapakita sa ilang sentimento pinaagi sa rally. Kay nahurot na ang tingog, nahurot na mga pulong sa social media, sige na lang og saba, depressing na kayong situation, pero wa gyud nahitabo, walay plano ang atong administration to correct their wrong deeds. In fact, napa sila mga news nga okay ra daw ang Pilipinas, wala daw krimen, wala daw problema sa atong ekonomiya, noise ra daw. Muna ang mga tao, instead of saying words, mga social media nga post, muhimo na tag-action. Mauna ni ang atong chance mga Cebuano, mga ordinaryong Pilipino nga ipadungog sa tibuok gobyerno sa Pilipinas, sa atong mga leader nga wa nami malipay, ni palag nami usban na ninyo ang inyong mga sayop nga binuhatan kay kami mga Pilipino. Okay, so hindi na natin tutuloy. Unang-una hindi ko maintindihan Cebuano yung salita. Anyway, pinarinig ko lang naman sa inyo yung mga sinasabi niya na yun nga, ayun naintindihan ko ron na sinasabi ron ng gobyerno na magandang gobyerno, na wala daw krimen, na wala na maganda raw ekonomiya, sa kinokontra niya. Ito po ay convener na Maisog, kaya mag-rally sila, pinipigilan daw sila. Actually, di naman kayo pinipigilan. Wala lang talagang taong gusto sumuporta sa inyo. Ayan po, si Jun Abines na nabigyan po ng warrant of arrest, na haina ng warrant of arrest, at ngayon malamang ay humihimas ng rehas mga kababayan dahil lang sa pagpapakalat ng fake news. O yan mga kababayan, at bago tayo magtapos, balitang Maynila muna tayo.
Pakinggan natin si Mayor Rani Lacuna kasi may nangyayari po dyan sa Maynila na nakasanayan na nung nakarang administrasyon mga kababayan. At naabuko ni Mayor Rani Lacuna yung pinaggagawa nila. Lalong-lalo na dito sa sa mga health centers dyan po sa Maynila. Marami talagang mga tulongges dyan eh. Pakinggan natin si Mayor Rani Lacuna. Hindi ko kayo pupunta sa health center. Ma'am, may bayad po sa ipin. Anesthesia daw po yung 100 pesos. Aba, mali yan. Bawal ang donate. Hindi dapat. Walang ganon. Walang ganon. Hindi pwede. Pag sinabi nyong donate, bawal. Ay, hindi. Hindi ako papayag. Walang donate. Kasi nakagat ako ng pusa. Ngayon, ang sabi nila, kasi, pumunta ng center. Nung pumunta ako ng center, nung umaga, ang mga staff, puro mga nagchichismisan. Ngayon, ginawa ko, tinanong ko yung isa, anong oras po ba pwedeng magpa-check up? Kasi nakagat ako ng pusa. Tinuro yung isa. Pumunta ako dun sa isa. Pagpunta sa isa, tinuro din yung isa. Nung huling turo, ang salita sa akin, ma'am, kakain pa kami. Alas 10. Sabi ko, di ba alas 12? Meron bang break time yung government? Siyempre, kakain kami. O sige, naghintay ako hanggang alauna. Bumalik ako alauna. Wala. Ang kahulian, ang salita sa akin, punta ka ng City Hall. Tapos, ma'am, ito. Nung nagano kami, ma'am, sabi niya, bumunta ako City Hall, pinabalik ako ng center. Nung bumalik ako ng center, nagreklamo na ako. Sabi ko, pabalik-balik ako. Nung bumalik ako, nilista pangalan ko. Nabigyan ako ng saksak. Paglabas ko, anong salita sa akin? Ma'am, magbigay ka rito sa box. Anong box? Para saan? Donation daw. Ano po ba yan? Teka muna, sabi ko gano'n, wala akong pera eh. Pero kahit pera ako, wala akong pera. Ma'am, hindi po pwede. Ganun ba? Sabi ko, Neng, pinsan ko si Yul. Tinanong ko na lang. Pinsan ko si Vice. Sabi, teka muna, sabi, kapatid ko si Willie, may nakakakilala sa kapatid ko. Ay, sabi niya, wag nang singilin. Ganun ba? Pagka ba may kakilala, walang singil. Pero pagka wala, kailangan donation. Yun ang sinano namin. May donation box na nakalagay agad na talagang obligado kang magbigay ng 20 doon sa box bago ka lumabas. Dapat pala, dinala ko rito yung San Nicolas Health Center. Hindi ko po kinukonsintiyan. Para lang ho alam ninyo. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon na babantayan natin sila. Dahil nagsabi po kayo sa akin, meron po akong pruweba para sabihin ko sa kanila kung ano yung problema sa San Nicolas Health Center. Okay ho ba yun sa inyo? Ngayon, kapag hindi pa rin nila inayos yung pakikitungo nila sa inyo, wag ho kayong magdalawang isip na ipaalam sa akin. Kung kailangan natin palitan, lahat ng tao doon gagawin natin. Okay, so yan mga kababayan, yung nadiskubre ni Mayor Rani Lacuna. Kasi alam niyo mga kababayan, tayo mga batang Maynila, dapat sinasabi niyo talaga sa mayor sinasabi niyo yung reklamo Kasi minsan hindi naman na nalalaman ni Mayor Rani Lacuna yan. Pero magtatapos na yung termino niya, ngayon niyo palang sasabihin. So, dapat sinasabi niyo, karapatan niyo yan bilang mga Manileño na malaman ng pamunuan ng lungsod ng Maynila yung mga nangyayari. Kasi nakasanayan na yan ng nakarang administrasyon Pero yung donation, kaya nga sinabi donation, yan po ay hindi po yan sapilitan. Hindi po sapilitan na donation. Ang donation, magbibigay ka kung meron ka o kung gusto mo. Hindi po yan mandatory. Optional po yan. Kaya nga donation The word itself, donation. Nagdo-donate ka. So hindi yan sapilitan, hindi po yan mandatory. Pero kupal din tong Yan ang health center na malamang. Ito ay mga dati pang nakaupo dyan, mga dati pang nagtatrabaho dyan. Kaya sabi nga ni Mayor Rani Lacuna, sabihin nyo sa akin. Sasabihan ko yan. Kapag yan hindi nagbago, itatanggalin ko yan at papalitan ko yan. Basta sabihin nyo sa akin. So yung mga nandyan sa field, dapat kayo ang nag-report kay Mayor Rani Lacuna. Kagandahan ngayon sa Kalinga sa Maynila. Lumalapit sila sa tao at dito naririnig niya yung hinanaing ng mga batang Maynila. Kaya yan mga kababayan, humanda kayo dyan mga health center sa San Nicolas. Pero inyo sapilitan yung paghingi nyo ng donasyon. Hindi na donasyon yan. Bayad na yan.
Di ba? So, nako, ayan po kasi nakasanayan nung dati pa. Kaya kailangan baguhin yan. Dapat magsimula uli. Kaya pag nabigyan nyo ng pagkakataon si Mayor Rani Lacuna na muling pumesto at maging mayor ng Maynila, sigurado, tanggal po ang mga tulongges na yan, mga kababayan. Okay, kaya sa darating na eleksyon 2025 sa pagka-mayor sa Maynila, syempre walang iba, Rani Lacuna tayo for mayor, Vice Mayor Julio Servo at sa kabuuan ng Asenso Manileño. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.